Paano ka nagfa-file ng tax as a freelancer? And ano nga ba yung mga websites na pwede para doon sa mga wala pang experience? Sagutin natin yung lahat ng questions from my previous live session dito sa video na to. Hi, my name is Mary and everyday nagpo-post ako ng bagong videos na pwede nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ng computer at internet. Let me show you first the video para makita nyo yung mga questions to. Yung question ni May, may nagawa ka na po buong vid about pag-file ng tax para magkaroon ng ITR for freelancers. Mamaya, sasagutin ko yan kasi meron tayong live na video. Let's start first with the question, paano ako nagbabayad ng tax as a freelancer? I don't have the time, I don't have the bandwidth, and I'm not really good with numbers. And so I prefer to hiring an accounting firm that takes care of my taxes. Sila na rin yung nag-asikaso ng paglilipat nung papel ko from Manila to papunta dito sa Lucena City, Quezon Province. And sila na rin yung nag-asikaso ng registration ko, sila na rin yung lahat, as in, nagbabayad na lang ako ng retainer fee sa kanila para sila nang bahalang mag-asikaso ng lahat ng kailangan ko. However, may group sa Facebook na pwede kayong mag-join at nagtuturo sila kung paano mag-DIY doon. So kung meron naman kayong time and feeling nyo gusto nyo na talaga magbayad ng tax, you might as well join that particular group. But before I show you the group, let me show you first kasi in-interview ko talaga yung head ng group na yon. His name is Sir George Michael Aurelio of the GA Consulting. Ito yung pinakang nagbuo nung group nung para sa mga freelancers na gusto na mag-asikaso ng tax. And from what I understand, tumutulong din yung company nila, which is the GA Consulting, para doon sa mga freelancers na wala ng time na mag-asikaso or mag-DIY ng tax nila. The interview is actually on my YouTube channel. So punta lang kayo, youtube.com/@bloggymary. Makikita nyo, eto siya. Yan. Pagkatapos, punta na lang kayo, click nyo lang yung live. Tapos, eto na siya, kauna-unahan talaga dyan, hindi kayo maliligaw. Ang ganda ng mga explanation dyan ni Sir George because ipinaliwanag niyang isa-isa, required nga ba tayo magbayad ng tax, kailan tayo magbabayad ng tax, and dinilink na rin dyan yung mga gusto or interesado na mag-join din sa group niya para matuto mag-file ng tax. Ano naman yung mga websites na pwede kong i-rekomenda sa mga baguhan pa lang? Guys, palagi ko sinasabi is Upwork, and I know a lot of people are not good with Upwork because of the fees. Kasi kailangan mong bumili ng connects para makapag-apply. At meron pang bawas si Upwork na 20% for the first $500 and then 10% pagka na-reach mo na yung $500 milestone onwards. Pero, para sa akin, ang pinakang masakit kasi na nangyari as baguhan ay yung hindi ako mabayaran ng kliyente. And because of that experience, sabi ko, okay, so moving forward, mag-early muna ako at sisiguruhin ko na bayad ako through Upwork. Yun yung safety net na binibigay ng Upwork para sa akin. So what I did was, number one, yung mga namang problema doon sa connects, merong 50 free connects si Upwork. So pwede mo na siyang, you can play around with it and see what works, di ba? Ngayon, pag naubos mo na yung 50 connects and ready ka na talaga, feeling mo gusto mo nang ituloy, edi go for it. Yun na nga. Sabi ko, sige, so pag may nagtanong sa akin, Upwork early contract, kasi at least yun guaranteed. Now, one more thing that you have to remember, computing nyo kung magkano yung nagagastos nyo ng pagbili ng connects, at saka yung 20% na ipapatong nila, na nababawasin nila, at idagdag nyo yun dun sa ibibill nyo with clients. Kasi, ang daming napapansin kong pinakang common error ng mga tao is binababaan nila masyado yung kanilang bid. Magbibid sila ng $3, $4 without even considering pasok pa ba yun sa panlasa ko when it comes to my skill sets, 'di ba? Hindi na nila nare-realize na meron kayong mga overhead expenses, kape, kuryente, equipment, yung mga ganung bagay, guys. Wag nyong ano yung sarili ninyo na just because gusto nyo na kagad na magkatrabaho, ibinababa nyo yung presyo nyo. Make sure na isinasama nyo sa computation yung bawas ng Upwork or ng platform at saka yung nagagastos ninyo sa pang-araw-araw para ma-sustain yung inyong freelancing business. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!